Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay mga pangyayari po sa loob at sa labas ng Itbulaga, sa TBJ, and syempre sa mga Dabarkad. So isang napakainit at napakasayang Itbulaga na naman ang ating pinagsaluhan kanina. Pero bago natin pag-usapan ng tungkol dyan, narito po muna ang pakiusap ng TBJ na page. Mga estudyanteng henyo, kayo naman ang sasabak sa pautakan. Sa mga college students na henyo, check nyo na ang mga to-do list na to. Mag-audition na sa GB5, laro ng estudyanteng henyo. For studio audition, pumunta lang sa TV5 Media Center, Reliance Street, Mandaluyong City every Wednesday to Friday from 3 p.m. to 7 p.m. and look for Earth Delio. For online audition naman, mag-send ng inyong video na naglalaro ng GB5 kasama ang inyong classmate. I-send ang video na naglalaro ng GB5 sa GB5 at tbjproductions.ph. Ilagay sa email ang inyong pangalan at contact details. See you mga estudyanteng henyo. So yan, grabe no, pag estudyante po yung naglalaro sa GB5, talagang exciting mga Kadabarkads, and doon talaga maglalabasan po ng talino, 'di ba, ng diskarte sa paghula, 'di ba? Pag estudyante yung humuhula. And eto pa mga Kadabarkads, meron tayong nabalitaan sa next na susugurin po na campus or university ng Itbulaga. Tila daw kasi nadula si Maine Mendoza nang sabihin nito noong nakaraan na sana daw sa Romblon naman ang masugod na university. So itong Romblon daw ay malapit yan sa Palawan, and medyo sulok na din ito mga Kadabarkads. And nakakatuwa lang na masugod ito syempre ng Itbulaga kung ito nga yung susugurin kasi sinasabi nila na nadulas daw si Maine Mendoza. So, abangan na lang natin kung Romblon nga po ang susunod na campus na susugurin ng Itbulaga, kasi dyan sa Romblon, alam naman natin na liblib yan, kaya masyadong matutuwa yung mga estudyante, mga teacher, dahil makakapagbigay ng tulong dyan ang Itbulaga. Diba? Hindi panay sa Metro Manila. So, hopefully, sa province naman na university. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang Dabarkads, no? Itong si Dabarkads Jelly Au po, yung nagsampa po ng kaso. Ngayon nagsorry po kasi itong kanyang kinakasama. Nagsorry at itutuloy daw po yung pagpapakasal. Pero, nanindigan po si Jelly Au na ang decision niya daw po ay desidido na magsasampa siya ng kaso dahil doon sa pananakit po nitong si Jam Ignacio. Sabi nga dito, hindi nagpadala at nagpatinag ang club disc jockey na si DJ Jelly Au sa pagsusumamo ng kanyang fiancé na si Jam Ignacio na siya'y patawanin at ipagpapatuloy ang nakaplano nilang kasal. Etong si Jelly Au po ay DJ dati ng Itbulaga nung time na nasa APT studio pa po ang mga Dabarkads. Sabi dito, ito'y matapos maghain ng reklamo ni Jelly sa National Bureau of Investigation or NBI laban kay Jam na inakusahan niya ng physical abuse. Noong February 14, 2025, dumulog si Jelly sa tanggapan ng NBI para humingi ng tulong sa ahensya na makasuhan si Jam. Agad namang umaksyon ang NBI at pinadalhan ng sabina si Jam. Nitong Biyernes, February 21, 2025, muling humarap sa media si Jelly. Hiningan siya ng reaksyon sa paghingi sa kanya ng tawad ni Jam at pagsusumamo nitong ituloy ang kanilang kasal. Pahayag po ni Jam, ayon sa ulat ng ABS-CBN News, wala na pong kasal na magaganap o matutuloy yung mga napag-usapan namin dahil sa nangyari. Sabi pa ni Jelly, hindi katanggap-tanggap ang rason ni Jam na napuno lang ito at dahil sa sobrang pagod kaya't nasaktan at nabugbog niya ang nobya. Saad ni Jelly, hindi po pwedeng napuno lang siya Paano na lang po kapag pinagbigyan ko po siya ng second chance? Paano kung napuno siya sa
akin ulit. Gagawin niya ulit yon. Mas grabe pa. Sa ngayon daw ay walang ibang iniisip si Jelly kundi ang maramdaman ng kanyang magulang kung sakasakaling makipag-ayos siya kay Jam. Sabi niya, respeto na lang din po sa magulang ko. Kasi sobrang na-trauma din po yung mama ko. Parang gabi-gabi po umiiyak siya. Hindi ko kaya na gano'n yung nanay ko. So para sa akin mga Kadaver Gods, agree po ako sa naging desisyon ni Jelly Au na hindi niya na po patawarin pa itong si Jam Ignacio. Kasi sa second chance, mapagbigyan niya po ito ha, tapos mangyari ulit yung pananakit, 'di ba? Baka grabe pa po, baka mapaano na siya, no? Baka anuhin na yung buhay niya. So wag na siguro siyang patawarin kasi uulit at uulit lang 'yan. Kasi kung mahal ka ng isang lalaki, hindi niya gagawin sa 'yan. Kahit anong pagod niya pa, kahit anong stress niya pa, hindi niya yan gagawin sa kung mahal ka niyang talaga. So, agree ako sa decision mo, Jelly. Ipagpatuloy mo yan. And syempre, isampa mo yung nararapat para magbayad yung gumawa niyan sa'yo. Kasi hindi deserve ng kababaihan nasaktan lang ng kalalakihan. So, kayo ba mga Kadaver Gods, agree po ba kayo sa desisyon itong si Jelly Au? Please comment down below. Samantalang isang Daver Gods naman po ang pinalibutan ng security. Grabe po yung palibot ng security nitong si Alden Richards. Talagang sobrang daming nakapalibot sa kanyang security dahil pinagkakaguluhan nga po sila ni Catherine Bernardo ng mga fans. Ito naman po ay for security purpose, yung pagpapalibot po ng security sa kanila. So, si Alden po mga Kadaver Gods, kahit na hindi natin siya nakikita po sa Itbulaga, Daver Gods at lihitimo pa rin po na Daver Gods yan, okay? And alam naman natin yung relasyon po ni Alden at sa mga TBJ at Daver Gods, ganun pa rin. Alam naman natin na kaya hindi po siya nakakapunta sa Itbulaga dahil po sa kontratang meron siya sa kanilang network. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa weekly finals po ng The Porinoy The Apam Invasion. So, kanina may dalawa tayong judge dyan. Andyan po si Dimple Romana and syempre itong si Isa Calzado. So, nagtagisan po ng galing ang mga weekly Porinoys kanina. And nakakatuwa lang mga Kadaver Gods dahil kahit na po sila ibanyaga, talaga naman pong minamahal po nila itong ating bansa. Meron pa nga doong 16 years na pong naninirahan dito sa ating bansa. And nakakatuwa lang dahil kahit na ibang lahi po sila, na-adapt po nila yung kultura po ng Pilipinas. Kaya naman ang Pilipinas po mga Kadaver Gods ay paboritong-paborito ng mga banyaga na puntahan. So congratulations po sa nanalo dito po sa The Porinoy The Apam Invasion sa Itbulaga. So paano? Hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay.